Umangat ang napakalaking bakal na tubo mula sa lupa sa Osaka. Ano nga ba nangyari? Ba't nagkaganto? Ang dahilan, ang buoyancy or yung puwersa ng tubig. Ang tubo na to ay tinatawag na vertical shaft or tateko sa Japan. Isa tong malalim na butas sa may bakal na pader na ginagamit bilang daanan papunta sa ilalim ng lupa. Ito ay para sa sewer at drainage construction. At bago mangyari ang insidente, tinanggal ang tubig sa loob ng tubo para sa construction. At habang may tubig to sa loob, mabigat to at stable. Pero nang alisin ang tubig, gumaan ang tubo. At doon na pumasok ang problema. Sa ilalim ng lupa, maraming groundwater. At ang tubig na to, itinulak pataas ang tubo. Para tong isang bote na walang laman na pinilit mo ilubog sa tubig. Tapos kapag binitawan mo, aangat yung bote. At ganun din ang nangyari dito. Halos 250 tons sa puwersa ang nagtulak nito pataas. Yun ay parang bigat ng isang eroplano. Dagdag pa dito, malambot ang lupa sa Osaka at mataas pa ang tubig sa ilalim. Kaya hindi kinaya ng lupa na pigilan ng puwersa ng malaking tubo na to. At gaano nga pala kalakit ng tubo na to? Ang laki ng tubo na to ay nasa 3.5 meters ang lapad at 30 meters ang haba. At umangat to ng halos 13 meters na kasing taas ng 4th floor na building. At paano nga ba nila to inayos? Nilagyan nila ulit ng tubig ang tubo sa loob para bumigat. At unti-unti itong bumalik sa lupa. At sa huli, pinutol at tinanggal ang natitirang part. 2 tao ang nasagatan at may mga sasakyan nasira. Isang simpleng pagkakamali sa balanse, pero muntik na maging isang malaking trahedya. Sa Pilipinas ba may nangyari ng ganito? I-comment mo, pag-usapan natin.